may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Mga hubad na larawan at video ng mga minor de edad binibenta umano online ng kanilang sariling ina. Pati ang di umano'y pagla-live show ng mga musmos sa harap ng mga dayuhang customer. Hindi pinatawad ng ilaw ng takanan. Confirm na. Ang pagtuntol ng mga otoridad sa ginang na nasa likod ng pang-aabuso umano sa kanyang sariling dugot laman. Mamaya na! Mahigit 100 milyong piso na proyektong magsisilbisan ng proteksyon ng mga residente laban sa baha. Bigla na lang gumuho matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa Aray at Pampanga. Nanang milyari ngayon eh. Nawagan kami po, kaya ang ginawa, Diyos ko po sa masa niya, makakalunos na po rin tao, Kenny. Karakal na po madami. Ang pangakong pagsasaayos ng mga otoridad na atupad nga kaya... Kami pa rin po yung gagawa dahil nasa awaran po. Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, kakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Paano naatim ng isang ginang sa May Kawayan, Bulacan na kunan ng malalaswang litrato at video ang sariling mga anak at parang mga kakanin na di umano'y inilako sa kanyang mga banyagang parokyano sa pagtutok ng resibo sa kaso sa loob ng isang taon. Ano na nga ba ang pananagutan ng ilaw ng tahanan? Nakatanggap ng isang tip ang Women and Children Protection Center ng Philippine National Police mula sa Nordic Police and Customs Cooperation. May naaresto raw na isang Norwegian national sa kanilang bansa matapos mahulingan ng mahigit 2,000 maseselang litrato at video ng isang menor de edad. At ito ay may device na may lamang folder. Ang pangalan ng folder. Nung tiningnan namin, itong mga batang ito ay Filipino. Agad nagsagawa ng surveillance ang PNP WCPC para mahanap ang biktimang laman ng maseselang larawan at video at alamin kung sino ang nasa likod ng pang-abuso. Nang matuntunan ng mga otoridad ang kinaroroonan ng biktima na itatago namin sa pangalang Laika, nadiskubre ng PNP WCPC na ang mismong inaraw ng bata na si Rona ang nasa likod ng pang-abuso. Yun ang nakakabahala dahil marami na kaming nakita na ang mismong groomer for OSECA, Online Sexual Exploitation of Children, ay yung kanilang nanay. Nang makumpirma ng PNP WCPC ang impormasyon tungkol sa nanay na binubugaw umano ang anak na si Laika online, natuklasan nilang hindi lang pala si Laika ang biktima, maging ang kanyang 7 taong gulang na anak at 3 menor de edad na pamangkin, pinagkakakitaan din daw ni Rona. Ang bata kasi yung trust nila and yung confidence nila na ito ay magulang ko, wala namang gagawin sa aking masama. Ang kailangan ko lang gawin ay sumunod. Yun, doon nagsisimula lahat. Ayon sa impormasyong natanggap ng PNP WCPC, nagpapadala raw ang ina na si Rona ng maseselang video at larawan ng mga bata kapalit ng 1,000 hanggang 2,500 pesos. Pero mas nakababakala, nadiskubre ng mga otoridad na sa loob ng isang taon, mahigit 7 beses nang nakipagtransaksyon si Rona sa nahuling Norwegian national. Ayon pa sa mga otoridad, posible rin daw na isinasalang ang mga bata sa live show kaharap ang mga dayuhang kliyente. Kaya wala nang inaksayang oras sa mga otoridad. Kasama ang resibo, nagsagawa ang PNP WCPC ng isang entrapment operation. Ang siste, magpapanggap na foreigner client ang isang operatiba para sa nakaschedule na live show kay Rona. Kung may kasama, hindi kunan lang yung identity niya o ID. Second, yung victims, kailangan makuha pa rin natin identity through take a picture. Ang sistema natin is, meron mo na show, sa van gagawin, and then after the show, we start now the rescue and the entrapment. So our target is to rescue 4 to 6 children and 1 suspect. Para tuluyang matakip ang suspect, kailangan munang paharapin ni Rona ang bata sa undercover agent na nagpapanggap na kliyente o kaya naman ay magpadala ng maselang video o larawan ng menor. At
As of this time, naka-ready na siya to engage. So, hinihintay na lang yung go signal para sa kanyang yung live show na ibibigay sa atin. Matapos magpadala ng mga operatiba ng 2,000 piso, Sa session ng video na, pag nag-session ng video, i-play lang natin, tapos video call, then go na po. pero wait, may maigpit munang bilin daw si Rona. Promise? You don't post it, ha? Private only, you and me. Pababayin ko yung dalawa. Nag-reply na siya, di ba? Pababayin mo na. Sending. Ilang saglit pa, nagpadala na si Rona ng isang video sa undercover agent. Confirm. Kumpirmado, ang kanyang 12 taong gulang na anak na si Laika ang kumakaway sa ipinadalang recorded video. Mahinig ka ba, sumbong o reklamo? Inaapi o inaagrabyado? Sa hudyat ng mga otoridad, sumugod na sila sa bahay ng suspect kasama ang resibo. Inaresto na si Rona at binasakan ng kanyang mga karapatan. Ano man ang sasabihin ng maaaring gamitin pabor o laban sa iyo. Nasagip din ang kanyang 2 anak na sila Laika, 7 taong gulang at Maika, 13 taong gulang. Sa gabay ng mga social worker, dinala sila sa PNP WCPC headquarters sa Camp Crame. Isang linggo makarang ilunsad ang rescue operation para po sa 2 menor de edad na ibinubugaw online. Tayo po ay magsasadya ngayon dito sa punong tanggapan ng Luzon Field Unit ng Women and Children Protection Center dito po sa National Headquarters Campo Crame para kamustahin naman ang ina ng mga batang ito na primerong akusado sa kaso. Sa pahintulot ng PNP WCPC, nakapanayam ng resibo si Rona. Una-una, gano'n nyo na ho katagal ginagawa po ito? Taon na rin po. Mga 1 taon mahigit na rin ho. Minsan na raw pinasok ni Rona ang ganitong kalakaran. Paano nyo natutunan, sino nagturo sa inyo na gawin ho yung ganitong klase ng hanap buhay? Nakikita ko lang din ho yung dati. Sa mga ano lang din, yung mga nababalitaan din siguro. Uuna po kasi ako lang eh. Ano ho nagtulak sa inyo ulit? Para ho gawin ito na ultimo yung anak nyo ho, yung sarili nyong laman, ang ibinugaw nyo na online. Dahil sa pera, naikayat ako. Dapat una ayaw ko talaga eh. Una, talaga siyempre, naano lang talaga ako. Kaya minsan inakausap ko na rin naman yung anak ko na sorry ako kasi hindi ko naman din talaga gusto. Ang dating ginawa ni nanay, ginawa rin niya sa kanyang mismong mga anak. Nakakausap ko ng foreigner, sana yung nag-offer sa mga mga minor de edad ba na tinanong niya kung may anak ako, gano'n. Yun ako, nag-offer na siya ng gano'n. Ano yung binabanggit niya, ma'am, sa iyo na yung unang offer, yung unang alok? Anong sinasabi nung dayuhan na ito? Kasi napakita ko po kasi yung mga anak ko eh. Kumbaga parang sa family, gano'n, sasend ho yung picture. Tapos yun na, hanggang sa parang natipuhan niya yung isang anak ko na bata. Opo. Yun na, nag-offer na siya na Meron ho bang pagsisisi sa inyong kalooban niyo? Oo, meron talaga. Tumutulong lang ho ako sa panggastos lang din. Kasi nga, di ba ho, nasa bahay lang naman kasi ako. Gusto ko lang ho makatulong, kaya naman nagawa ko yun. Nakakarap si Rona sa kasong paglabag sa anti-trafficking in person, violation of RA 9208 at online sexual exploitation of children o RA 11930. Samantala, ang mga nasagip na menor de edad na sina Laika at Maika dinala na sa isang shelter. Natutuwa kami yan, nakaka-recover na sila. Maganda yung recovery nila. Hopefully, sana maintindihan kami na magulang na itong mga ganitong bagay supposed to be ay bantayan. Sa pagtutok ng resibo sa kaso, March 11, 2025, sa tulong at pahintulot ng Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO ng Bulacan, nakalabas na ng shelter sina Laika at Mika. Nasa pangangalaga na sila ng kanilang ama. Nakapagpatuloy na rin ang magkapatid sa kanilang pag-aaral. Regular din daw ang pag-monitor ng mga social workers sa mga bata para masiguro ang kalagayan ng magkapatid. Samantala, ang kanilang ina na si Rona kasalukuyang nakapiit sa Bulacan City Jail habang patuloy na dinirinig sa korte ang kasong isinampalaban sa kanya. Kung mapatunayang nagkasala, pwede siyang makulong ng habang buhay.
kasabay ng pagtugis ng mga otoridad sa mga nasa likod ng sex trafficking sa bansa. Isa-isa na rin sanang matulungan ang mga naging bihag ng ganitong kalakaran. Lalong-lalo na ang mga menor na tila inagawan ng kanilang kamusmusan. Maganda sana ang layunin ng isang flood control project sa Arayat, Pampanga. Pero nang tuloy-tuloy ang pag-ulan, lumundo ito at gumuho. Ngayong napapadalas na naman ang pag-ulan, kamustahin natin ang proyekto. Tinaga nga ba sa bato ang binitawang pangako na agaran itong aayusin? Tuwing sasapit ang tag-ulan, hindi na maiaalis sa mga residente ng barangay Kandating, Arayat, Pampanga ang pangamba at takot. Minsan na kasing bumigay ang retaining wall o slope protection sa kanilang lugar na magbibigay proteksyon sana sa kanila laban sa pagbaha. Sa cellphone video na ito, makikita ang tipak-tipak na lupa. Diyos ko po, lawan niya po Melyari. Ay, kadelikado na. Sa isa pang kuha, makikita ring halos mabungkal na ang lupa sa tindi ng pinsala. Ali na kayo pa matutod Ken. Delikado po to. Pating balay man, akbag. Diyos ko po, may pakanyin na. Ano yung klase pa ang gagawin ni? Yun ang kinakatakot namin. Nung Sabado, medyo safe pa kami. Ewan namin sa susunod na pag-umulan. Nagwo-worry din ako. Kasi yung sa ilalim niyan, yung parang umaagos yung tubig. Nangangamba tuloy ngayon ang mga residente sa kanilang kaligtasan. Parang delikado na po talaga eh. Critical na po itong ano. Kahit maayos po yan, parang ano rin po siya, bababa. 3 araw matapos ang insidente, binisita ng resibo ang gumuhong proyekto. Bakas pa ang mga bitak sa gilid ng ipinapatayong retaining wall. Sa kasalukuyan, 3 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa pagguho ng nasabing proyekto. Nakilala ng resibo si Grace Pangilinan, ang kanyang bahay. Nilamon na ng lupa. Yung sa may tubo po yan, yung may semento. Kwento pa sa amin ni Grace, narinig pa raw nilang unti-unti nang bumibigay ang mga bakal ng bahay noong Agosto 17, 2024. Nagigiba na ng konti-konti, nagkakabiyak yung lupa. Yung nga, nakita namin, wala na. Bumaksak na yung bahay ko. Sa description billboard ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Pebrero 2023, nagsimula ang proyektong Flood Management Program Rehabilitation of Flood Mitigation Facilities in Major River Basins. 100% completed na ito as of October 2023. Nagkakahalaga ito ng 91,626,654 pesos and 28 centavos. Ang pondo galing sa GAA o General Appropriations Act. Ibig sabihin, pondo ng bayan ang ginamit para sa proyekto. Wala pa man 1 taon ng simula ng proyekto, bakit gumuho na agad ang flood control project? Hinala ng kapitan ng barangay Kandating. Ang naging course niya, ma'am, yung ang nakita nilang may umiikot na tubig. Kung tawagin sa amin yun, allow leaf. Yung parang nagsisirculate yung tubig, ma'am. Parang ipo-ipo, ganon. Ito po yung seat pile ko. Ngayon, dito po umiikot yung tubig. Tapos, tagal-tagal niyang umikot, sa loob ng 1 taon, konti-konti nakukuha yun yung lupa hanggang gumuho itong pinatatayo natin. Nakapanayam ng resibo ang kawani ng DPWH Pampanga 1st District. Paliwanag ng ahensya, hindi raw pagguho ang nangyari, kundi settlement. Yung lupa po, alam naman po natin pag nabasa, lumalambot. Yung mga nilagay po natin na tyrant at deadman, hindi na po makuwang lumaban po. Gawa ng pag malambot po yung lupa, mas brittle po siya na doon sa collapse or magkaroon ng settlement po. Hindi raw nila inaasakan na isang whirlpool ang makakawasak sa kanilang proyekto. Paglitaw ng whirlpool, nagkakaroon siya ng parang paikot-ikot gano'n. Marami po kasing factors na di natin alam kung anong nasa ilalim eh. Maya-maya pa, humarap sa resibo ang contractor ng nasabing proyekto. Ilang months po siyang ginawa? Bali, halos 5 months po. Ito pong mga materials po ba natin? Anong klase mga materials po yung ginamit natin? Sheet pile pong hot rolled. Giit ni Engineer Peña, angkop naman ang ginamit na materyales para sa nasabing proyekto. Yung mga sheet piles po ba na ito, yung talagang angkop for the floodway project? Opo, yan po yung nakadesign dyan. Nang tanungin kung may sapat bang pag-aaral bago itinayo ang proyekto, sagot ni Engineer Peña, bali po kasi ito, na-erode lang yung namin, eroded lang po dahil pag lumalaki yung tubig sa Pampanga River, mataas po,
unti-unti po na-erode. Kaya po dinagyan ng sheet pile para ginto po yung pag-erode niya. Ito pong whirlpool na nagtinuturong cause ng pag-settlement niya. Kitaan po ba siya natin before? Or? Hindi po, kasi mababa lang yung tubig nung ginagawa namin, kasalukuyang ginagawa namin, hindi po namin nakita. Ayon sa isang engineering expert, dapat daw ay naging mas masusi ang pag-aaral bago inilatag ang proyekto. Hindi nila nakita yung malaipo-ipong nature o yung kilos ng Pampanga River sa gilid po ng proyekto, itong binabanggit natin na ito. Pwede ho ba yun? Sa unang stages pa lang ng design, you can also assume or predict yung mga events na kagaya noon. It should have been a different approach and different design. Kung ito'y napag-aralan, dumaan sa iba't ibang klase ng pagsusuri, mangyayari ho kaya yan? Masasabi ko na may mga kakulangan sa engineering studies from the design phase pa lang up to the implementation. Napakalaking pera na nanggagaling sa taong bayan ang ipinapasok, ginagastos para dyan sa ating proyekto. So dapat lamang na ang taong bayan mismo, tayong mga Pilipino mismo, ang nagbabantay. Nanawagan naman ng mga residente sa kinaukulan na sana mapabilis ang pagsasaayos ng flood control project. Sana maging okay yung paggawa nila para sa aming kaligtasan. Sana naman hindi na magalaw itong bahay namin dahil siyempre dito na naglakihan yung mga bata. Sinisiguro naman ng DPWH at ng contractor na agaran nilang aksyonan ang pagpapaayos ng retaining wall lalo na at pag-ulan na naman. Sa pagtutulungan po ng ating mga kasamahan dito sa barangay, nagkaroon po na tayo ng palliative measures, lalo na yung pagsasandbagging po para maprotektahan po yung mga kabahayan dito, especially mga affected portion po. Bali yung design po natin yan is papalitan po natin, no? Kasi yung nakita nating seepage, dapat po yun lumabas po yun. Hindi po siya dapat makontain doon sa area at hindi na masaturate po ulit yung ating bank. Sa pagbabantay ng resibo sa proyekto, ang dating nakalundo at nagibang slope protection project, ito na ang itsura ngayon. Ang mga bitak-bitak na daan noon, unti-unti nang tinambakan ng mga bagong buhos na graba at buhangin. Ito na po ang bagong tayo na sheet pile na pinalitan ng bago. Hindi na ginamit yung natumba dahil hindi na po nila mabunot yun. Yung sinasabi ko ma'am na mga borders na nilalagyan sa screen, nakakawad po yan ma'am, kaya nakikita po natin nakadikit sa mga sheet pile para hindi na po bibigay. Ayon sa kapitan ng barangay Kandating, hindi raw tumigil sa pagre-repair ang contractor para agad na matapos ang proyekto. Malaki po yung pinagbago dahil po yung natumbang sheet pile, napalitan na pong bagong tayo. Kumisa na medyo na-atrasa ang trabaho dahil sa kung nakaraan na linggo, sa araw-araw po yung tagulan. Pero tulad po ngayon, dumaan ako kanina, wala naman po yung into yung paggawa sa nasirang slope protection. Dagdag din ng kapitan na nabigyan ng subsidy o financial assistance sa mga apektadong pamilya dulot ng gumuhong proyekto. Sa tulong ng national government at provincial government, kahit po paano nakatanggap po sila para pag-repair sa kanilang mga bahay. Sa pahayag na inilabas ng DPWH sa resibo nito lang June 19, ginit nilang walang ginastos at gagastusin ng gobyerno para sa nasirang proyekto. Ang contractor daw ang may sagot sa repair and restoration works. Sinisiguro din nilang mayroon na silang inilatag ng long term o pangmatagalan ng mga solusyon para hindi na maulit ang pagguho ng proyekto. Sa ngayon, nasa 85% completed na raw ang repair works sa Riverbank Protection Project para sa mga residente na wala na ang kanilang mga pangamba habang nakikitang unti-unti nang natatapos ang proyekto. Unti-unti po kami nakaka-recover po. Wala na pong pangamba po sa kasalukuyan po. Yun po, medyo masaya po kami dahil nakikita naman po namin na agresibo po yung mga trabador. Nagpapasalamat naman po kami na kahit pa paano naumpisaan ng ginawa. Kaya medyo magiging panatag na kami. Mahalagang mabantayan ang proyektong pinaggagastusan ng gobyerno para sa taong bayan matapos ang naresibuhang pangako na pagsasaayos ng proyekto noon. Sa wakas, unti-unti nang matatapos at mapakikinabangan ng mga residente sa lugar para sa kanilang kaligtasan.
Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil.